Good morning mga Inday! Welcome to my vlog. For today's video, ay magluluto po ako ng aming almusal. 4:20 pa lang po ng umaga. Maga po talaga ako nagigising. Nakaligo na po ako. Ito po ay minarinate ko. Nilagyan ko po ng toyo, pamintang durog at saka kunting sugar. Nag-prepare na rin po ako kagabi ng sibuyas bawang para pagkagising ko iluluto ko na rin po. Lalagyan ko rin po ng patatas. Ayan. Tapos may ulam pa kami kagabing tira, sinabawang isda. Ayan po. Umpisa na po tayo pagluto dahil tanghali. Ako po ay pupunta ng tindahan. Ako po ay magbabantay ngayon. Ayan, lagyan na natin ng mantika. Painitan lang muna natin. Nakapagsaing na rin po ako. Habang naliligo ay ugali ko po yan. Pag naliligo ako, sinasabayan ko ng salang ng sinaing. Para paglabas ko, magluluto na lang ng ulam. Bibisan na rin natin yung ito po yung madaling lutuin. Yung naman natin ng sibuyas. Today is Thursday. Pag Thursday at saka Saturday po, ako po ay nagbabantay ng aming tindahan. May day off po yung isa namin kasama. Tayo lang natin mag-golden brown yung bawang. Ayan, siguro nilagay natin. Ayan, golden brown na yung iba. Lagay na natin itong ating marinate na chicken. Mag-add lang po ako ng kaunting soy sauce. Kahit nilagyan ko kakagabi yun. Tapos, pamintang durog. $3:40 na ng umaga ako naising kanina kasi 3:30 dapat pinatay ko yung alarm. Tapos, pagising ko 3:40 na. Kaya dali-dali akong naligo. Nagsalang muna ako ng sinaing tapos yung naligo. Tikpan muna natin. Lagyan ko po ng oyster sauce. Yan. Maglalagay po ako ng laurel, dahon ng laurel. Damihan na natin para na bango.
Maglagay ako ng kaunting tubig pangkalambot ng manok. Takpan muna natin. Balikan natin siguro after 10 minutes. After 10 minutes, nag-reduce na rin po yung sabaw. Ilalagay ko na po itong ating patatas. Napakabango. Ang bango-bango niya. Tignan natin kung ano ito lang. Medyo maalat. Dagdagan ko ng kaunting tubig. Kaunti lang. Tapos, pahupain. Mga after 5 minutes, pwede na yan. Ayan po, luto na po yung ating chicken adobo. Tamang-tama lang po yung lasa niya. Medyo manamis-namis. At medyo malapot na rin po yung patatas. Ayan o, sobrang lambot pa po niya. Saka may konting sarsa. Tama lang po yung timpla. Sarap. Napakalambot na rin po yung chicken. Patayin na natin yung kalan. Ngayon, magbibihis na rin po ako. Tapos, maglinis-linis lang ng konti. Tapos, kain na. Tapos, punta na ako ng tindahan. Patayin ko muna ha, guys. Ayan tayo guys, nakabihis na ako. Ayan, ito yung niluto ko kaninang adobo. Tapos ito yung tira kagabi ng sinabawang isda. Nilagyan ko na repolyo. Kain po tayo. Ano pa lang? 5:30 pa lang. 6, alis na ako. Sarap ng isda. Sarap ng sinabawan ko kagabi. Yellow pen. Sariwa pa kasi siya. Samahan niyo ako guys mamaya sa tindahan. Ako po ang bantay ngayon. Kain po tayo. Guys, papunta na ako sa tindahan. Yan, nilalakad ko lang dito. Kaya lang nakakatakot kasi ang dami ditong snatcher. Nakakatakot maglabas ng cellphone.
na ako sa isa kong pwesto. Po, andito na po ako sa aking pangalawang tindahan. Ayan po. Yun yung aking sisi. Panggabi po yan. Yung aking asawa, galing po yan sa kabila, panggabi. Puyat na puyat. Ayan, papasok na po ako sa aking hanap buhay. Hello. Ito guys, ang aming hanap buhay guys. Naglakad. Grabe yung pawis oh. Galat. Yung aking sisi. Good morning sis. Labo talaga yung kamera ko. Sa mana. Bakit malabo yung kamera ko? Sa ilaw? Sige, antang bukas ito. Taba ko. Sige guys, oh, grabe yung pawis ko guys. Oh. Laban lang. Laban lang kahit walang kalaban. Ayan guys, nakalimutan ko palang i-video yung una kong tindahan. Nawala sa isip ko dahil napintuhan kami ng aking kapatid kasi yung kapatid ko kasi yung nagbabantay doon. Kaya parang nawala naman sa isip kong mag-video. Ayan na nga, pagdating ko dito, may bumibili. Ayan po, nagligpit na po ako ng mga kalat. Ganun lang, routine lang po ang buhay. Ganun talaga. Dati, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng ganitong hanap buhay. Alam niyo po, pangarap ko lang ito. Hindi ko akalain na magkaroon po ako ng ganitong pwesto dahil napakahirap po kumuha ng pwesto at mag-umpisa ng business dahil ang business po ay napakahirap lalo na po sa panahon ngayon na napaka-crisis po. Ayan, salamat sa Panginoon at nagbunga din yung aming paghihirap mag-asawa. Nung wala pa po kaming negosyo, kami pong mag-asawa nagtatrabaho kami sa isang company. Alam nyo naman po, pag nasa company ka, naka-fix lang po ang iyong sahod. Hindi po kagaya na ganito, may negosyo ka. Minsan, pinapala, tapos minsan naman matumal. O, ganun lang talaga. Pero mas okay po yung may sarili kang negosyo. Walang amo, wala kang inaalala na may magagalit sa'yo kasi nasubukan ko po talagang mga muhan grabe. At saka dati po, mahilig po talaga kaming mag-asawa magtinda-tinda sa mga bangketa. Pagka wala po kaming pasok, kami po ay nagtitinda sa bangketa. Grabe po ang dinanas namin mag-asawa. Magigising kami ng 2:00, magtitinda kami dito sa Balintawak. Tapos kailangan 6 o'clock uwi na kami kasi may pasok pa kami ng 7. Ganun po ang tindi ng hirap na dinanas namin mag-asawa. Kaya salamat sa Panginoon at binigyan kami ng ganitong buhay. Kahit paano nakakatulong kami sa magulang, sa mga kapatid. Maraming salamat talaga sa Panginoon. Kaya kayong mawala ng pag-asa sa buhay na magkaroon din po ng sarili inyong negosyo. Sipag at syaga lang po talaga ang kailangan pag may ganito po kayo. 16 years old pa lang po ako ay tumanas na po ako ng katulong sa malayong lugar. Doon po ako sa Olongapo. Ako po ay namasukan ng katulong. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya doon ko lang talaga ni-realize na talaga ang edukasyon ay napakahalaga po. Kaya sinabi ko sa aking sarili na kapag ako po ay magkaroon ng pamilya, sisikapin ko po mapaaral ko yung aking mga anak. Ayun naman po sa awa at tulong ng Panginoon, napaaral ko po yung aking mga anak sa exclusive school. Hi! Alam niyo po, pangarap ko po talaga makapagtapos sa pag-aaral, pero talagang tapos po kami. Wala po kaming mapagkuhanan talaga ng pera para kami po ay makatapos ng pag-aaral kami magkakapatid. Kaya maaga po kami nagtatrabaho. Siguro, talagang napakaganda rin po ang tawag nito. Yung aral para sa amin kasi doon ko po natutunan yung paano magtipid, paano palagahan yung pera, yung sakripisyo na dinanas ko nung ako nagtatrabaho. Grabe po talaga. Sobra-sobra po ang dinanas ko sa aking mga amo.